Okay, magandang araw sa inyong lahat. At ang topic natin ay electrical safety. Paano ba tayo magiging electrically safe sa ating workplace, sa ating bahay, o nasan man tayong lugar. Ang mga bibigay ko sa inyong information ay makakatulong sa atin para maiwasan ang aksidente na ang dahilan ay ang electricity or ang kuryente. So bago ang lahat, ako po ang inyong lingkod, si Dennis ulit. Ako po ay isang registered electrical engineer, registered master electrician, master plumber din po, and then certified plant mechanic, and then safety officer to po ako sa aming trabaho. At fire brigade member din ako, or fire brigade member din ako. At certified tayo ng Bureau of Fire Protection at first aider naman from Red Cross po. So sa definition of terms natin or basics of electricity, we have electricity. Mas pinasimple na lang natin guys yung meaning natin para maintindihan ng ordinaryong individual na hindi familiar masyado sa mga definition of terms ng electrical. So sa electricity, sa form of energy that can be carried by wires and used for heating, lighting, and to provide power to machines. So sa heating tayo guys, meron tayong mga heaters, nagpapagana ng mga HVAC system or mga aircons, heating and ventilations. Sa lighting guys, yung mga ginagamit natin sa bahay, fluorescent, incandescent, LEDs, marami. Then power to machines, kasi nga ginagamit natin ito para mag-operate ng mga machines at equipment sa ating trabaho, sa ating bahay, para mas mapagaan yung ating trabaho or yung mga ginagawa natin. Electrical current guys, so movement of electrical charge or a flow of electricity through a circuit. Ang unit nito guys ay yung amperes. So marami naman taong familiar dyan sa word na yan. So kapag current, ang unit niya ay amperes. So sa voltage guys, ang meaning niya ay pressure from an electrical circuits, power source that pushes charge of electron. So siya po yung taga-push ng electrical current para magkaroon tayo ng electricity. So hindi po pwedeng maghiwalay ang voltage at current para ma-create ng electricity. Guys, tandaan natin yan. At ang resistance naman guys restricts the flow of current. So para mas madali na lang, i-consider na lang natin siya sa isang electrical circuit na load. Siya yung kumukonsumo guys ng electricity. Siya yung nagke-create ng heat, guys. Kahit yung ating wires, meron siyang resistance. Mga appliances natin, kasi may mga wires yan sa loob. Ano ba? Ang katawan natin, meron yung resistance, guys. So, mamaya ibibigay ko sa inyo kung ano yung resistance ng ating katawan. Power. So, ito yung kinukonsumo ng ating mga appliances, work of being done in an electrical circuit. So, ang kanyang unit ay in watts. So, electric power. Ano nga ba ang iba't ibang gamit ng electricity? So, it can be used to produce light. Sa ating mga bahay, yung ating mga bulbs, LED, fluorescent, Christmas lights, at iba't iba pa. So, marami pang iba. Sounds like equipment that creates sound, like radio,
speakers, so operated by electricity, ano. Diba pa. Rotary motion like motors. Linear motions, we have electromagnets, and then the solenoids. Heat like heaters, no. Power that operates machines and equipments. So sa current flow through the body in amperes, huwag na natin isa-isahin. Ibibigay ko na lang sa inyo. At isa lang yung ibig sabihin yan, guys, kapag ka na-expose tayo sa na-expose tayo sa electricity, ay magkakaramdam tayo ng medyo konting kiliti hanggang sa masakit na pakiramdam, no, na kapag medyo napasama, pwedeng mauwi sa death, no, or fatality. So nandyan, guys, slight sensation from 1 milliampere to 5, slight sensation lang mararamdaman natin, no. So imagine, guys, kapag 20 milliampere na, so medyo makakaramdam na tayo ng paralysis, no. Masakit na, painful sensation. And then imagine, guys, 0.1 to 0.2 amperes ay pwede nang mauwi sa death, no. So napakadelikado, guys. Kaya marami tayong ibibigay na pamamaraan para maiwasan natin makuryente, ano, guys. Marami tayong nababalitaan sa mga, lalo na yung latest lang, yung nag-rescue lang, no, na hindi niya alam na merong exposed wire or live wires dun sa kanilang pinagre-rescuehan na lugar, no, namatay. So, hindi natin masabi rin kasi unang-una, guys, ang electricity ay hindi natin nakikita, no, para tayong makikipaglaban sa hindi natin nakikita, no, guys. Napakahirap. So yan, guys, sa right side, guys, no, meron tayong 3 to 10 milliamperes, guys, ay makakaramdam na tayo ng sakit, no, sa ayan. So sa 250 to 300 milliamperes ay pwede na tayo magkaroon ng heart paralysis. And then 5,000 to 6,000 milliamperes ay organ burns, no. Static electricity and how it can do harm, no. Actually, yung static electricity, guys, example na kapag grab ka sa isang cloth o sa mga leather or like plastic, pag nag-grab ka, and then itong static electricity, kapag ka humawak ka sa mga doorknob, bigla kang makukuryente. So yan yung or ramdam ka ng parang nakuryente. So yan yung mga electric static, ano, or static electricity na ating nararanasan, no? So paano ba natin maiwasan yung static electricity? So ilan lang tong mga example na to. Never clean the glass of your computer monitor while in use to, guys. Or clean your monitor before you turn on your computer kasi may mga dust, no, or mga dirt na pwedeng mag-create ng static electricity.
So never allow any electrical powered equipment to become wet while it is turned on. Proper grounding equipment. So kapag walang grounding ang ating equipment ay pwede siyang mag-create ng static electricity. So ipa-check natin yan sa mga licensed electrical practitioner kung ang equipment natin ay merong proper grounding. Relative must not be less than 40%. Itong relative humidity guys, or humidity sa ating paligid ay yung moisture na may epekto ang temperature and then pressure. Kasi sa isang manufacturing plant katulad namin, nagme-maintain kami ng 55% na relative humidity at naranasan na namin guys na kapag actually 55% ang aming relative humidity sa planta. At naranasan na namin na kapag nagle-less o nagpo-40 and below ang aming relative humidity, ang pakiramdam namin ay sobrang init kahit ang aming temperature ay 25 degrees Celsius or mas mababa pa. Ang mararamdaman mo ay napakainit at ito yung nagiging way para madaling mag-create ng static electricity kapag tuyot na tuyot ang iyong environment, no? Or yung paligid mo. Talagang magka-create 100% na magka-create siya ng static electricity sa mga equipment dun sa area natin, no, kapag sobrang baba ng relative humidity. So tandaan niyo yan. Normally sa mga manufacturing nagme-maintain lang kami ng 55 to 60. So yun. So ano ba yung mga unsafe acts, no? Carelessness or kapabayaan sa trabaho, o kung may ginagawa ka, no? Alam mo nang may problema, patuloy ka pa rin. So kahit may sira yung equipment na ginagamit mo or may defective or nabalatan na wires, tuloy pa rin. So maling paggamit ng mga equipments, lalo na kung operated by electricity, getting in a hurry, nagmamadali. So kapag sa trabaho, huwag kayong magmamadali kasi nga when you are dealing with electricity guys, kapag nagmamadali ka, hindi mo na alam na napapahawa ka na pala sa mga live parts ng mga power supply, no? Ay saglit ka lang dyan guys, talagang pwede kang mamatay, no? So yan, mag-iingat tayo lalo sa mga maintenance practitioner. Loose connection. Mga loose connection natin guys sa equipment, dapat pinapacheck natin yan, no? Faulty insulation, kapag yung mga insulation ng mga cords, ng mga appliances natin katulad ng mga electric fans, aircon, ref, or any appliances, no guys. Check natin yung yung pinakang insulation niya. Baka exposed na yung kanyang wire, no? Improper grounding, no? Gaya nga guys, na sinabi ko, ang grounding ay for protection yan, no? For protection ng natin na gumagamit ng mga equipment guys, no? Defective parts, unguarded live parts. So may mga minsan namin ng mga nakita ko sa mga malalaking electrical panel, no? Nilalagyan nila ng barrier like acrylic. Electrical safety, unsafe equipment. So pwede natin gawin connection sa mga equipment, yung mga controls niya, grounding, defective parts, power supply. Sa hazardous environment guys, use special precautions when working in potential hazardous environments, and
situations, no? Like ano yan guys, mga LPG storage area or may mga combustible or flammable gases, no? Or dust na meron dun sa area, or pwede mag-create yung mga chemicals na nandun, kung ano yung mga materials na nandun, no? So considered as hazardous environment siya, no? So use explosion-proof electrical devices such as outlets, switches, lights, panel, and fire alarm devices or yung NEMA 7 na tinatawag. Meron yan guys, sobrang mahal nga lang. Talagang mahal ang mga explosion-proof na electrical devices, no guys. Meron ako niyan kasi kami sa trabaho kasi meron kaming 99% of alcohol, no? So talagang flammable siya, no? Bumili kami niyan. Yung isang outlet niyan parang nasa I think 10 to 20,000 ata, parang ganun. Sobrang mahal talaga guys. Kaya pero yun talaga ang tamang tamang gawin, no? Bumili ng mga explosion proof. Do not install open type convenience outlet, no guys. Dapat yung mga yung mga ordinaryong outlet ay wag tayong maglalagay sa mga hazardous location, no guys. Gas detectors must be permanently wired. So wag yung mga gas detector guys na kailangan mo pang i-plug sa outlet kasi nga magki-create yun ng spark at baka maging way pa yon ng explosion, no guys. So kailangan permanent. Idirekta mo sa circuit breaker. Pwede yan. And then mas ina-advise ko rin guys na yung mga devices like switches, ilipat nyo na lang sa labas ng pinakang storage area ninyo, no? Kasi nga ang switches ay may spark or nag-create yan ng spark kapag sa nag-switch on kayo, no guys. So replace deteriorated cords, no, kapag alam nyong sira na or deteriorated or may damage na yung cords. Actually guys, kapag mga hazardous locations, napakadaling masira ng mga insulation ng ating mga cords or mga wires. Kaya dapat chine-check natin regularly ang ating mga equipments or electrical devices na nasa hazardous location or environment or exposed sa mga ganitong environment. Safety practices tayo guys. Never underestimate the danger of electricity kasi nga minsan pabara-bara yung gawa natin. Kahit pa maliit or mababang voltahe lang yan, binabaliwala minsan natin, no? Nagiging ignorante tayo pagdating sa paggamit ng electricity. Hindi tayo aware, no, na kung ano ba yung magiging or kalalabasan or magiging resulta kapag binaliwala natin yung electricity. Do not operate equipment beyond its rated capacity. So kung ano yung mga please do check yung mga specification or ratings ng ating equipment or appliances, no, na ginagamit nyo guys. Kung 230 volts or 220 volts yung ating rating ng equipment, doon lang natin saksak or i-plug, no guys. Kung 110, edi doon sa 110, normally kasi dito sa atin ay 220 guys, no. So kapag kailangan mo ng 110 volts ay kailangan mo ng step down transformer, no. Ayan, don't play or climb trees near power lines, no. Kapag medyo or may
sa tabing bahay niyo may puno tapos may power lines kayo, iwasan ninyong umakyat or maglaro dun sa puno na yon. Kung ano guys, kung napapansin nyo na medyo malapit na yung mga dahon or mga sanga ng puno sa power lines natin, meron pinakang or pwede natin tawagan ang mga power utilities company, no, para sila yung mag ayos or mag-trim ng puno na malapit dun sa power lines. Libre yon guys, libre. So ginagawa namin yan kapag may mangga, katulad na sa amin, may mangga kami na malapit sa power line. So tinatawagan namin sila para magawa ng paraan. So pumupunta naman sila. Never fly kites near power lines. So hindi lang sa'yo delikado yung ganitong gawain, kundi sa mga dumadaan din. Kapag nagpalipad ka ng saranggola, kapag sumasabit yung tali ng saranggola natin, magiging cause pa ng ibang aksidente, ano. So iwasan natin yun guys. Dapat open area lang tayo guys, magpapalipad ng mga saranggola. Don't stick any object into an outlet, no. Kung ang outlet para lang sa mga plug ng appliances na ginagamit natin, so huwag tayong magsuot or iwasan natin ng mga bata na maglagay ng mga bagay, no, or lalo na yung mga metal or conductive material, no, na maglagay dun sa outlet. Never use electrical equipment when you're wet, no. Kapag basa, mabilis madaling makukuryente. Okay. Good conductor guys nga pala ang ang water, no. Kaya huwag tayong gumamit ng mga electrical equipment or mag-plug sa outlet kapag basa. Keep all electrical appliances at least 10 feet away from swimming pool. Kung may mga party tayo guys, no, iwasan natin para hindi na rin mabasa. Inspect electrical cords and wirings on regular basis. Sa mga industrial sites guys, merong mga monitoring form na pwedeng i-implement para sa electrical safety, para ma-monitor yung mga electrical system natin. So ito guys, yung LEP is licensed electrical practitioners. So kailangan sila lang yung sa installation, yung mga mas magandang sila ang tawagin para maging safe, no, at maayos yung ating installation or electrical system. Do not use extension cords for permanent basis or longer than 3 months, no guys. So temporary lang dapat. Actually, wag mo nang patagalin ng 3 months. Wag mong gamitin siya ng pangmatagalan guys, no. Basic safety practices pa rin. So check for outlets that have loose fittings, no, kung medyo naka-protruding na yung ating mga outlets. Minsan nasira yung mga screws or natanggal, o pwede nating ipa-check yan. Make sure that our safety covers on all unused outlets. So kailangan yung mga cover, no, hindi nawawala guys ng mga cords natin. I-check natin yan guys lagi. Cord should never be nailed or stapled on wall. So may mga nakita ko sa mga provincial area, no guys, ginagamit kasi nila din yung duplex wire na kulay white, no, pinapako. So may mga nakita na ako niyan, so huwag nating ipako, no. Do not place cords under carpet or rugs kasi nga pwedeng maipit o daan-daanan ng tao. Do not overload extension cords. Actually guys, kung gagamit ng extension cords,
lalo na kung hindi mo alam ang rating, no. Pwede ng isang equipment lang per extension cord, at yun nga, wag gamitin ng pangmatagalan, no guys. Make sure bulbs are secured on its bulb socket. So yung ilaw natin, para baka papatay-patay, no, or baka mahulog, i-secure natin sila, no, or make sure natin na mahigpit yung ating pagkaka ikot ng ating bulb, no. Pwede rin mag-create ng heat. So yung mga breakers natin, mga fuse, kailangan kung tama ang iyong computation ng load, ay magiging tama rin ang iyong protection devices, no. So dapat hindi masyadong malaki, syempre, kasi kapag ang protective device natin, lalo na mga breakers or fuses, ay masyadong mataas, no, kapag nagkaroon na ng fault or short circuit, ay hindi automatic na mamamatay or puputok ang fuse kapag sobrang taas ng rating natin, no guys. Kapag naman mas mababa ang protective device natin, ay pwedeng laging nagtitrip ang breaker at lagi din pumuputok ang fuse. So dapat tama lang yung rating ng ating protection device. Tandaan natin yun, guys. So kailangan pa rin nating kumonsulta sa mga licensed electrical practitioner para sa pag-update na ating electrical system to size up your protection, na guys. Kaya minsan naglalagay kasi ng spare ay for future expansion ng ating electrical system din, or kapag magdadagdag tayo ng load, halimbawa bumili tayo ng bagong equipment, at least doon may ilalagay natin yung bagong appliances natin. If an appliances repeatedly blows o palagi ang pumuputok or nagtitrip ang ating circuit breaker, ipacheck natin, na guys. Gumamit tayo ng mga GFCI outlets kapag mga wet location or damp location. So magiging protection din ito. Mamaya merong GFCI dyan. Do not run extension cords on door hump. So may experience na kami, guys. Pinadaan sa door hump or hamba ng pinto. Pagkasara, pumutok. Kasi ang metal kasi yung aming hamba, no? Tapos mabigat yung pinto. So naipit, pumutok. So yun, wag padaanin sa mga hamba kapag lalo ng mga extension cords, no guys. Be sure an appliance is turned off before plugging into outlet. Kasi nga yung bigla ang pagsaksak, guys, ay nagkakaroon ng spark. So marami siguro na experience nyo na magugulat ka, guys. Do's and don'ts for electrical safety. So ito ulit, do use extension cords on a temporary basis. Do unplug appliances or appliance and call a electrical practitioner if the receptacle feels hot or if there is sparking, smoke, color or odor coming from the outlet, plug and appliances. Kapag experience natin to, guys, no, huwag tayong magdalawang isip na hanggat maaari patayin mo sa main breaker. So dapat accessible yung ating main switch or breaker para hindi mauwi sa sunog, no guys. Talagang napakadelikado. Kaya maraming nasusunugan, guys. Tandaan yan, lalo na sa mga squatter area na may mga illegal tapping na, guys, kung saan na lumusot yung power supply, pinagati-ati. Do put safety covers on unused receptacle and extension cords. Ayan. Do examine appliance and extension cords regularly sa mga damages or deterioration na pwedeng mangyari, guys. Do unplug appliances when not in use.
Pwede rin palang ano guys, kapag inopen na o nag-plug tayo ng appliances tapos hindi siya gumana, umugong lang. Kapag inon natin, wag na natin ituloy, tanggalin na natin kasi umiinit siya. So nagki-create siya ng heat and then pwedeng mauwi sa sunog. Yun guys. Do use electrical devices that have been listed or yung may mga tawagin na natin branded no guys. Kasi dumaan talaga sila sa mga testing no, electrical test. Kaya ma-sure natin na safe talaga or matibay no guys. Don't overload extension cords at saka yung mga octopus wiring natin guys. So iwasan natin yan. Tips against safety hazards. Never bypass protection device no guys. Kapag sa mga maintenance technician no guys, kung kailangan nating halimbawa on operation tayo no guys, kapag nasira yung protection device natin, kung hindi talaga pwedeng itigil yung operation no guys, siguro after nung operation ay ayusin agad ang mga protection devices no. Minsan kasi rin kailangan natin gumawa ng may kuryente talaga no guys, hindi natin maiwasan yan. Be sure current carrying electric lines are well insulated no, para kahit mahawakan natin yan ay hindi tayo makukuryente. Always check for electrical parameters. Yung parameters, yung mga voltage, current, yun yung mga pangkaraniwan nating tinetest no sa electrical equipment or sa electrical system natin. Know where all emergency switches are located. So dapat yung mga electrical protection device natin ay very accessible na or easily accessible sa ating mga maintenance o doon sa mga taong nasa bahay no. So gawin niyo silang or familiarization ng ng mga location ng mga protective switches. Hindi lang naman yung yung mga main switch, kundi yung mga emergency stop, yung mga ganyan. Kapag nagkaroon ng trouble, pwede mo siyang pindutin agad dun. Work on live circuits only when absolute necessary. Yun nga, yung kaninang din. Kapag hindi mo pwedeng patayin yung main supply, so doble ingat tayo guys kapag gagawa. Meron talagang ganun guys sa totoong trabaho ng mga electrician no guys, o sa maintenance. Talagang gagawa ka ng merong power. So hanapin natin mga loose connection in electrical system. Unang-una guys na ginagawa para ma-detect ang loose connection ng electrical ay thermal scanner no, na makikita mo doon yung pinakang hotspot o kung saan nagmumula yung mga init, spark, deterioration ng conductors, yung mga insulation niya nasusunog. So madali mo makita yan guys kung bakit. So kapag nag-thermal scanning ka, so panoorin niyo rin ng thermal scanning video ko para may idea kayo. Yun, doon natin please do check yung mga loose connections na. Electrical equipment tools should be properly grounded. So ang grounding talaga ay for protection ng gumagawa. Never work alone. No, never yan guys, work alone. So practice body system. So sa trabaho kasi guys, ang dapat talaga ay may partner ka lagi kasi lalo na kapag mabigat yung trabaho, kailangan natin kasing meron tayong kabady at kapag may nangyari sa atin tutulong sa atin no guys. Hindi lang dun sa gawa mismo dun sa gagawin natin para mapadali, kundi para din may mag-rescue sa atin in case na magkaroon ng problema or ma-aksidente tayo.
Safety practices around live wires. So use a reliable circuit tester to identify live parts. Napag-usapan na rin ang tester, no? So dapat mas maganda yung calibrated, no? Kahit annually ang calibration ng ating equipment para correct or tama yung ating mga nare-reading na electrical parameters. So baka defective na yung electrical tester natin, so dapat ma-check natin yan. Stand on dry surface kasi yun nga, kapag medyo basa tayo, at least hindi mag-flow yung electricity, no? O hindi maging buo yung electric circuit sa ating katawan, no? Mula sa source, pag dumali sa katawan natin or nahawakan natin yung live part ng wire, ay hindi tayo agad-agad makuryente, no? Kasi hindi buo yung circuit. Wag lang tayo mapapakapit dun sa line 1 and line 2 or dun sa dalawang linya, no? Sigurado tayo dyan na makukuryente. Pwedeng isa, mahawakan natin isa as long as hindi tayo nakadikit sa ground. So yun nga, may parang insulator tayo, like shoes, safety shoes, mga ganyan. Use only one hand if possible, kasi nga pag magtatrabaho, kung may kukunin man tayo, isang kamay lang, kasi kung dalawa, halimbawa napakahapit, pahawak ka sa isang live wire, so maghanap siya ng pagdadaluyan ng kuryente. Minsan kasi guys, yung dalawang kamay natin, from here, kaya dadalo yan dito at pwedeng tamaan yung puso natin. Yun ang iniingatan dyan, kasi hanggat maaari isang kamay lang yung gagamitin natin. Minsan guys, kapag ito, kung nakadikit yung paa natin sa ground, no, from here, so dadalo siya dito sa kanan, papunta sa paa natin, no guys. Yun ang magiging flow ng current na. Electrical gloves, so depende rin sa rating. May mga rating yan guys, for 220 volts, 600 volts. Pero mas maganda yung kung mga pang low voltage ka. Di ko lang alam, para wala pa akong parang minimum na nagamit ko 600 volts. So okay naman yun, mas mataas, mas maganda. Ang pagtesting ng electrical gloves ay nilalagyan ng tubig, no? Kapag may leak ng tubig, ay palitin na siya agad guys. So hindi mo na siya pwedeng gamitin. Ito yung GFCI or Ground Fault Circuit Interrupter. Unang-una guys, siya ay special device for personal safety. Ginagamit nga siya sa mga wet or damp location. Stop current before severe personal injury occurs, no? So kapag medyo natalsikan lang siya ng tubig, actually ang GFCI guys ay hindi yan kusang namamatay, o hindi siya normally nag-activate or namamatay kapag sa overload, no? Ang normally siya guys, kapag nakadetect siya ng leak sa ating circuit, halimbawa nagkaroon nga ng ground, no? Kasi yung nadedetect niyang current ay sa isang circuit, kapag babalik na sa binakang main source, diba, line 1, tapos pupunta sa load, papunta sa line 2, kapag medyo na-detect niya na nabawasan niya na yung power or yung current, kasi nga nagkaroon ng fault or ground fault doon, automatic siyang mamamatay. Pero sa mga overloading ng kung ano man yung load niya, ay hindi siya mamamatay guys. Yun yung normal niya, operation niya. Lockout, tag out. Dati kasi loto lang guys, lockout, tag out. Ngayon dinagdagan ng try out. So marami nakakaalam niyan. Sa Saudi, ganyan na ata, loto to. So lockout, tag out, ito yung ginagamit na mga devices kapag gagawa ang isang maintenance technician or electrician sa isang machine, para ma-ensure that machines are properly shut off, no?
and not be able to start it up prior to the completion of maintenance or servicing works. So, para hindi mabuksan yung mga energy source or hazardous energy na pwedeng makamatay doon sa mga gumagawa. Yan, nandiyan sa picture yung mga example, guys. Maintenance work, kapag sa maintenance work, guys, when planning and performing work, magplano muna, guys, para alam natin yung gagawin natin step by step. So, kailangan ng procedure. Think about what could go wrong, no? Sa isang trabaho, guys, o kahit may mga bagong machine, bagong process, kailangan yung hierarchy, no? So, hazard identification yun, guys, para ano ba yung pwede natin gawin sa mga possible or potential electrical hazard na pwedeng mangyari, ano, dun sa ating ginagawa. So, dapat magawa na natin ang paraan bago pa may mangyari, ano. So, kailangan natin ng assessment. Use the right tools for the right job. Use procedure, drawings, o kung ano man yung pwedeng available na pwede natin basehan ng ating trabaho, na pwede nating sundan. So, gamitin natin, guys, para maiwasang makuryente, no, or ma-aksidente. Kung pwede, i-isolate nga yung mga equipment from energy source. Hindi lang naman electrical, no, electrical power, no, sa mga steam, pressurized water, no, at marami pang iba. Identify the electric shock and arc flash, no. Minimize the hazard by guarding or establishing approach limitations. Kung halimbawa, guys, gumagawa kayo sa mga electrical panel, no, so pwede kayo maglagay ng mga demarcations or demarcation line para dun lang kayo sa area niyo yun, doon sa guhit na yun, para hindi na kayo lalong ma-expose no, sa mga like electrical parts, na. Test every circuit and every conductor. So, proper testing pa rin ng electrical na system. Personal protective equipment or PPE, last resort lang siya, guys. So, kung may mga electrical hazard, hindi lagi, guys, na personal protective equipment yung gagawin natin para maiwasan yung hazard, no, or any hazard, hindi lang naman electrical. Kasi ang nangyayari, yung hazard na yun, at tayo ay ang barrier lang natin ay yung PPE, pero ang pinakang the best dun ay paano i-eliminate mo talaga, o eliminate yung hazard talaga, no. So, patayin mo yung source ng electrical or mga hazardous energy. Kasi ang PPE, parang hazard tapos ako, and then PPE sa gitna. Pag nasira yung PPE, exposed ka. So, hindi natin masasabi, baka masira or sira yung ating PPE. So, hindi laging PPE ang ating gagawing paraan para maiwasan yung hazardous energy, no, or hazards. Be sure you are properly trained. So, kailangan train tayo sa mga gagawin natin, no? May mga certification hanggat maaari, no, guys. Yan, when replacing defective devices, verify replacement. Yung mga specification, guys, kung ano yung mga pinalitan natin, ganun din, hanggat maaari, ganun din yung, or equivalent nung ng mga specification ng ating ipapalit na devices or equipment, no. So, may electric facts tayo, guys. So, body resistance. So, meron po ang ating katawan ng resistance varies from 500,000 ohms kapag tuyo, at meron namang about 300 ohms when wet, no, kung basa tayo. Imagine, guys, no. So, yun nga, kagaya nung
definition nga ng resistance, no, restricts the flow of current, no. Kung mapapansin nyo dyan guys, so kung 5,000 ohms ang ating resistance, medyo mahirapan yung current na mag-flow sa ating katawan, no guys. Pero kung basa, imagine nyo 300 ohms. So ang current kasi guys, ang kuryente ay maghahanap yan ng lower or lowest resistance para dun siya dumaan. So yun yung ginagawa niyan guys ng current, na maghanap siya ng point na mas mababa yung resistance at doon siya dadaan ng dadaan. So kaya yun, kaya mas dapat iwasan natin yung basa yung ating katawan, no? And then voltage as low as 30 volts can be fatal, no guys. High voltage, so kasi yung high voltage guys, ang voltage nga guys ay pressure, no. So talagang medyo pag high voltage, pag medyo napahawa ka dyan, medyo palayo pa yung ano mo parang itutulak ka pa, no guys. Pero kapag high current guys, parang ang tendency mo ay lalong mapakapit dun sa circuit. Kung mapapansin nyo, parang hinihila tayo, no guys. Parang may mga ganon instances, no, na parang hinihila tayo kapag napahawak tayo sa isang live wire, kaya may mga namamatay. First aid, safely remove the victim from the contact with the source of electricity, no. Kailangan natin kasing alisin agad siya para hindi maging malala yung maging epekto ng kuryente dun sa katawan niya guys, no, para hindi niya agad ikamatay. Look for point of entry and exit of electricity on the victim's body, no. Nung nag-training kami guys, ang advice doon ay maghanap ka ng dalawang sugat sa katawan ng taong na kuryente. Kasi kapag isa lang ang iyong nakitang sugat sa katawan ng taong na kuryente, meaning nandun pa or may kuryente pa dun sa katawan niya, ibig sabihin parang dikit pa siya dun sa siguro sa source, no guys. Pero kung dalawa na at may point of exit na yung kuryente natin, so kasi magkakaroon talaga yan pag nakuryente ka, minsan magkakaroon ka ng mga sugat sa ibang parte ng katawan. So pwede yun natin maging basihan din, pero hindi naman siguro lagi. Pero at least yun, maghanap ka ng dalawang point of entry and exit of electricity on victim's body, no guys. Turn off the energy electricity source by means of protection device by means of insulation tools. So kailangan insulated tools. Kailangan insulated yung mga gagamitin natin sa pag-alis ng victim, no guys. Mga tuyong kahoy, rubber or mga cloth, mga ganyan. Ayan, dry stick, rope, leather coat, blanket, ng conductor of electricity, no guys. Call for help, no guys. So mas maganda tumawag pa rin tayo ng mga trained sa mga rescue, sa mga tulad nito, no guys. Huwag basta-basta tayo. Kung alam natin delikado, kung first aider ka, huwag i-observe mo muna kung safe yung area, no guys, bago ka mag-conduct ng first aid. Check for breathing and heartbeat, no. For kapag may pulso pero walang breathing, no, pwede kang mag CPR, no. Yan, para baka pwede pang i-revive yung victim, no. So kung may burn naman, wrap burn area firmly with sterile gauze or clean linen or clean towels. So bago magtapos ang lahat, guys, iwan ko sa inyo ang katagang ito. So be electrically safe, not sorry, guys. Kasi nga hindi natin masasabi yung pwede maging epekto ng electricity sa ating katawan. So maging electrically safe tayo para hindi tayo mapasama
At isipin natin lagi kapag sa trabaho na may uwian pa tayong pamilya or mahal sa buhay. So, mas maganda na yung safe, no? So yun, maraming salamat at sana may natutunan kayo. Medyo mahaba ang ating video ngayon. Yan, maraming salamat at ingat kayo lahat.